Good day, guys. Another day, another vlog. Another mini vlog. So, prepare lang ako ng aking feeling. Siyempre, bago yan, sunscreen muna tayo. Ganda talaga ng sunscreen na to. Actually, may in-order pa akong isang sunscreen. Padating pa lang. Ano naman yun? Tinted sunscreen. Tinted sunscreen. May nagtanong pala sa akin about sa hair. Ano na siya? Medyo hindi naman katandaan at sa edad na siguro. Ayan, wait lang nga. Nasa edad na 50 or 40 siguro siya. May white hair na. So, ginagawa niya is DIY siya. So, sa pag-DIY niya, kasi may white hair siya. So, magpapalagay lang siya sa mga kasama niya sa bahay, kasi yun nandun, anak niya or asawa niya. Pinapalagay niya lang ang kulay sa buhok. So, hindi siya nag-rotate. So, yung outcome ng buhok niya is sira na sa baba. Deep sa baba. Kasi nada-damage to kapag hindi ka nag-routing. Routing kasi, yung tumubo lang yung lalagyan mo. Pero dahil nag-DIY siya, buo niya nilalagay yung kulay. So, nada-damage yung hair sa baba. So, nagtatanong siya kung anong gagawin, kung anong treatment ang pwede, kasi nagpapakuli siya. Sabi ko, double treatment kami. Mga hair mask, then Brazilian, para lumambot talaga yung buhok. Kasi sobrang tigas na. Tapos sabi ko, hindi matatanggal yan kasi yung sa baba is parang nadadamage siya, nasa 80% na lang yata yung damage niya sa baba. So, pag ganun kasi pinapaputol niya, pinapatrip niya. So, medyo wala nang pag-asa sa treatment. So, saka sa mga client ko, di ko sinasabi yung kumari, Brazilian or Botox yung gagamitin o ilalagay sa kanya, tapos nagtanong siya kung ilang months yung effect niya. Actually, di ko sinasabi 3 months to 4 months yung effect niya kasi depende sa buhok yan. May buhok na wala nang madaling mawala yung gamot, may 1 month lang o minsan nga walang 1 month dry na yung buhok dahil dun sa nila. Tsaka yung shampoo kasi nakaka-dryer. So, nakaka-dryer. So, ako, sinasabi ko sa mga customer ko, sa mga client, na depende sa inyo, depende sa pag-aalaga nyo, depende sa buhok. Hindi ko masasabi 3 to 4 months kasi mga gamot nilalagay namin ng treatment. Pero ina-advise ko, pag
yung status ng buhok is sobrang dry na. 1 month. Kailangan bumalik na sila. Pag sobrang dry na yung buhok, saka damage, tapos pinapatit na every month. Ganun yung sinasuggest ko. Pero kung medyo healthy pa, nag-dry lang ng konti sa kulay, kahit 2 months to 3 months, pwede. Depende na lang natin sa araw-araw nilang ginagawa sa buhay. Kasi di ba guys, hindi naman tayo, yung iba kasi naliligo 2 beses. May customer ako, nalasabi niya, sa 3 beses pa nga siya maligo. So, shampoo siya lagi, conditioner. So, yung buhok niya dry. Pero hindi naman siya nagpukulay. Yun yung problema. Yung, sabi ko, shampoo. Problema dyan, shampoo. Then, lumalabas siya sa labas. Basa yung buhok niya. Tapos, sobrang init. So, din sa araw. Nasisira din sa heat ng araw. So, iba-iba tayo ng status kasi ng buhok. Diba? So, mahilig ka mag-DIY. Hindi ka marunong mag-routine. Masisira talaga buhok. Tapos, kung wala naman silang budget, kasi yung iba, per day lang nila, ganyan. Kasi kaya nagpaayos. Tapos gusto nila, feeling nila yung mataganan at may ilalagay. So sabi ko, pag ganung status na yung buhok, medyo nasa 80% na yung sira sa baba. Medyo mahirap na siyang i-recover kahit ilang beses ng treatment. Kailangan putol talaga. Kailangan putulin. So tapos, yung walang budget naman, sinasuggest ko na bumili sila ng mga hair mask, yung mga treatment na sa pangbahay. So, pag sobrang dry or nasisira na or matigas na, twice a week. Hindi ko na-advise na gawing conditioner treatment ha. Bakit? Kasi may isang customer ako dati, nung wala pa, hindi ko alam na isang customer ako dati, in-advise ko siya na gawin mo conditioner yung treatment. Sabi ko. So, nung after ilang months siyang, actually, di month eh. After 1 year, di na siya nagpagupit. After a year, bumalik siya sa akin. Pagtingin ko sa buhok niya, dahil ang nipis ng buhok niya nagputol-putol. Sobrang nipis. Ginawa yung conditioner. Ay, sabi ko, hintuin mo na yung paggamit mo ng sabi ko. Kasi sabi nung expert dun sa buhok, hindi pala magandang gawing conditioner yung treatment kasi may chemical pa rin naman yan. So, mas maganda pa rin naman na mag-conditioner. Yung conditioner talaga sa pambuhok. So, sa mga treatment, hindi ko ina-advise na gawin mo conditioner. Hindi. Kung sobrang dry, twice a week or thrice a week. Kung hindi naman sobrang dry, twice a week lang or once a week lang. Ganun lang yung na-advise ko sa kanila. Pag wala, o yung mga low budget. Yung mga low budget lang. So, kung may budget ka, once a month ka pumunta sa salon, magpa-treatment ka, yung mga mahal na treatment. May mga iba kasi na nakikimura. Yung mga may murang salon kasi na murang treatment, pag-ligo, wala na. Parang walang nangyari. Pero minsan kasi kailangan i-explain yun dahil pag super dry yung buhok, kailangan i-explain sa client yun or sa customer na pag sobrang dry, depende sa buhok kung anong treatment nila ilalagay. So, yun lang for today's video is about hair. Dahil nga, di ba sabi ko, pag nag-vlog tayo, mag-vlog na ako about sa mga hair, tapos comment kayo kung ano gusto nyo about hair and makeup, pwede din. So yung tapos na yung ating vlog. So bukas naman or mamaya pag sinipad ako. Bye! Thank you so much sa panonood. Like and subscribe sa aking YouTube channel at follow nyo ako sa TikTok.
account ko. Thank you so much. Love you. God bless.